pray. Manaming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pagkakataon muli na kami po ay makapag-aral ng inyong pong salita. We pray na pangunahan niyo po ang aming pag-aaral, kausapin niyo kami, ipaunawan niyo sa amin ang inyong salita. At I pray na ito po maging liwanag po sa amin, makita namin ang spiritual na kondisyon po namin sa harapan po ninyo. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, magkaroon lang tayo ng quick review. What is the definition of repentance? Can you give a brief description with regards to repentance, about repentance? Pagtalikod. Pagtalikod, amen. That's one thing. Ano pa? When you say repentance, you turn. Biblical repentance is a change of mind or hindi yung biblical repentance po, hindi po siya nakakaligtas po siya, pero Okay lang yun. Pero tama yun. Biblical repentance is a change of mind. Pagtalikod, one thing. Change of mind, another thing. Ano pa? What else ang pag sinabing biblical repentance? Anyone else? So, tama yun. Pag sinabing biblical repentance, when you say biblical repentance, tama siya na pagtalikod, pagbabago ng isipan, pero isang bagay na kakaiba sa biblical repentance, it always results in a change of life. So, pag sinabing biblical repentance, nagbago ang isip mo, nagbago ang direction mo, pero ito ay nagresulta palagi ng pagbabago ng buhay. So, yun yung key phrase doon. And last time, for last 2 weeks, nakita natin na sino ang mga preachers in the Bible that emphasize repentance? Okay. John the Baptist. Sino pa? Who else? Who are the Bible preachers that emphasize repentance? William? Jesus Christ. Sino pa? Sino nakakatanda pa? Who else? Joe? Peter? Paul and the disciples. Now, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, kung doon sa inyong lecture, doon sa English, page 3, sa Tagalog, I think page 3 din. Puntahan nyo yung page 3. Sinong may Tagalog sa inyo? Yung, ano ba yung, yung Tagalog na, na lecture? Ha? Okay, Marky. Basta, hanapin mo, Marky, yung, ano ang biblical na repentance na hindi? Now, tandaan nyo, so nakita na natin ang definition ng repentance. Ngayon, titingnan natin, ano yung mga maling kahulugan? Meron yan, patinga ko. English yan. Page number 4. Ito. Page number 4 tayo. Sa Tagalog, page 4. Sa English, page 3. Now, pag-aaralan natin to this morning, what biblical repentance is not. Ibig sabihin, ang mundo nating ginagalawan, merong silang sariling definition ng repentance. Kahit sa mga Baptist churches, meron silang sariling paliwanag pag sinabing pagsisisi. At yun yung ating pag-uusapan, ito ba ay tama o hindi? Una, okay makinig, ang repentance is not mere human reformation. Repentance is not human reformation. Sa Tagalog, ang pagsisisi ay hindi yung pagbabago ng buhay. Yung ma-rehabilitate, yung kumbaga parang i-reform ang iyong sariling buhay, hindi siya. Tandaan nyo na ang bawat tao, men have the ability to reform their own lives in some sense. It is not uncommon for men who have gotten into trouble to come to their senses and to change their ways. Halimbawa, ang drunkard, ang manginginom, hindi ibig sabihin na siya tumigil sa kanyang pag-iinom, is meron siyang repentance. Halimbawa, yung isang lalaki na asawa na lagi niya binubugbog yung kanyang asawang babae, hindi ibig sabihin na tinigil niya yung kanyang violence toward his wife. It doesn't mean na nagrepent yung taong yun. Hindi ibig sabihin na ang mga magnanakaw, tumigil sa kanilang pagnanakaw. Thieves have become honest citizen. It doesn't mean na it's repentance.
So, hindi ibig sabihin na meron kang maling ginagawa, pero ito'y tinigil mo, it's not always repentance. Yes, it could be repentance, tunay na pagsisisi, pero hindi lagi. Not all the time, it's repentance. So, now, pagka ang isang tao ay nagbago ng pag-iisip, na nagbago ang kanyang buhay, that's repentance. Pero hindi lahat ng pagbabago lang ng kanyang buhay, ng kanyang kasalanan, itinigil niya yung maling gawain, it is not always repentance. So, now, first of all, why? Sa tingin nyo kaya bakit? This is my question. Ang hindi ibig sabihin na ang tao ay nagbago ng kanyang kasalanan, tinigil niya halimbawa ang kanyang kasalanan, why it is not repentance? If a person, for example, if a drunkard stop his habit of drinking alcoholic beverages, if a thief stop stealing from people, if a dishonest man became honest, why it is not always repentance? Bakit hindi siya laging repentance? Halimbawa, ako'y addict. Halimbawa, drug addict ako. Pumunta ako sa rehabilitation center. I went to a rehabilitation center, and after 6 months, I didn't use drugs anymore. Does it mean that I repent? Why? So bakit? Grace? It's not a biblical. It's not biblical repentance. Tama yun. Ano pa? Bakit kaya? Why it's not repentance? Kung halimbawa ako natigil yung aking paninigarilyo, natigil yung aking pambubugbog sa aking asawa, natigil yung aking pag-iinom, bakit hindi siya repentance? Why it is not repentance? William? Because you didn't turn to anything else. That's good. You didn't change your mind. That's one thing as well. You didn't turn. So, ito yung pagkakaiba. First of all, remember that reformation is man-centered. And this is word-centered. When you reform, when you change your sins, you stop committing that sin, it is man-centered and word-centered. Ibig sabihin, kung binago mo lang yung buhay mo, ang layunin mo lamang ay pang-tao. Kasi probably, nakonsensya ka na palagi ka nagnanakaw. Maaari nakita mo na mali ang paninigarilyo. Nakita mo halimbawa na merong negatibong epekto ang paninigarilyo, pag-iinom. Ito yung tinigil mo yun. It's man-centered and it's word-centered. Meaning, it's different from biblical repentance. While biblical repentance is God-centered and eternity-centered. So that's the difference. Reformation is man-centered and word-centered, while biblical repentance, it's God-centered. Now, another thing is, ang tandaan nyo, the man who merely reforms has his eyes on the people he has offended and the consequences of his action in his present life. That's the difference. Ang isang taong nag-reform, ang kanyang goal, kung bakit siya nagbago, is dahil sa mga tao na nasa paligid niya. Halimbawa, kung ako ay manginginom, nakita ko na yung aking pamilya ay nagsasuffer na sa aking pag-iinom, titigil ko yung pag-iinom ko. Ang goal ko is the people around me, man-centered. Why? Now, however, the gospel, on the other hand, call for repentance toward God. That's biblical repentance. Kung yung reformation ay para sa taong nasa paligid mo, pagka biblical repentance naman, it is toward God. Na-offend ko ang Panginoon, and at ako ay magsisisi papunta sa Panginoon. That's the difference. Now, isang halimbawa sa Luke 15, kunin niyo yung Bible, Luke chapter 15, Luke chapter 15. Do you know the story of the prodigal son?
Alam niyo yung story ng prodigal son. This is the prodigal son. And the prodigal son is one of the good example of biblical repentance. Now, in Luke chapter 15, now isama ko na lamang yung story ng prodigal son. Merong isang mayamang lalaki na meron siyang 2 anak. And the rich man, son, sabi niya, "Tatay, pwede ko bang makuha na yung aking mamanahin?" At ang ginawa ng tatay na mayaman, ibinigay yung kanyang mana dun sa anak na yon. And we know the story, yung anak na yon, na meron ng maraming kayamanan, marami ng pera, dahil ibinigay na sa kanya yung kanyang mana, pumunta sa malayong lugar, at anong ginawa niya? Winaldas, meaning, in-spend yung kanyang yaman sa alak, sa bisyo, hindi natin alam, sa pagkain. And immediately, makalipas ang lang panahon, naubos kagad yung kanyang kayamanan. At dahil nasa malayong lugar siya, dumating yung pagkakataon na wala na siyang makain. Sabi ng parable ng Panginoong Kristo, yung lalaki na to, dumating siya sa punto na ang kanyang kinakain na lamang ay yung pagkain ng baboy. Alam niyo yung pagkain ng baboy, yung tira-tira, yung masangsang, halimbawa kung mayroong tirang pagkanin, dun ilalagay, kung may tirang ulam, mga retaso ng gulay, pagkain ng baboy dahil walang makain siya. And dumating siya sa pagkakataon na nagsisi siya. Tingnan natin yung kanyang sinabi. Luke 15:18. Luke 15:18, pakibasa ako. Sino nakakita? Mikey, can you read Luke 15:18? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Okay. Dumating sa punto na na-realize niya na nagkamali ako sa aking pagsuway, sa aking tatay. At anong sabi niya? I have sinned against what? Unang binanggit niya. I have sinned against heaven and before thee. Is it a biblical repentance or reformation? The prodigal son said, I have sinned against heaven and against my father, against thee. Is it a biblical repentance or just a reformation? Biblical repentance. Because his change of mind is toward God. Notice how he first mentioned that I have sins against heaven, against God. And that's a biblical repentance. Na the reason kung bakit ka magbabago ng pag-iisip, the reason na magbabago ka ng landasin is you have a mind na nagkasala ako sa Panginoon. Nagkasala ako sa Panginoon. So that's a biblical repentance. Now, tandaan nyo, not only ang hindi lamang na ang repentance, ang reformation rather, ay man-centered, ang reformation as well is problem-centered. While the repentance is sin-centered. So yun ang pagkakaiba. Ang reformation, yung pagbabago lang ng buhay, ito ay problem-centered. Halimbawa, kung kayo tayong lahat ay manginginom, tapos lahat tayo nagka-liver cancer na sa ating pag-iinom, are we going to stop yung pag-iinom? Yes, most probably lahat tayo, dahil may sabi na ng doktor, the doctor said, you cannot drink alcoholic beverages anymore. Kasi you already have a liver cancer. So, anong gagawin ng tao? Titigil ang pag-iinom. So, yung bang pagtigil niya ng pag-iinom is biblical repentance? No. Because it is problem-centered. However, pag sinabing biblical repentance, it is sin-centered. Meaning, na-realize mo na, wait, the Bible says that drinking alcoholic beverages is a sin against God. And you will stop it. So, nagbago ang pag-iinom mo, hindi ka na nag-iinom rather, is it biblical repentance o yes? So, halimbawa, may 2 tao. Isa, tumigil sa pag-iinom dahil meron na siyang liver cancer. And then yung isang tao, tumigil siya sa pag-iinom because nakita niya from the Bible
no wait, it is a sin against God to drink alcoholic beverages. So, this one na tumigil dahil meron ng liver cancer, is it biblical repentance? No, it's just a reformation. Pero ito isa, yes, that's the difference. Pagka biblical repentance, problem-centered, man-centered, word-centered, that's reformation. However, pag biblical repentance, it is God-centered, sin-centered. So, that's the difference. Now, the man who reforms, now, that's why, kaya napakahalaga na sa pagbabahagi natin ng gospel sa maraming tao, napakahalaga na banggitin natin, na ipangaral natin ang kasalanan. That's why it is important, it is crucial that people be taught plainly what sin is from the Bible. To tell people that they have sinned is not enough because the sinner does not naturally think of himself as truly evil. He will admit that he has fault, problem, weaknesses, lack of self-esteem. But this is not the same as admitting that he is wicked and undone sinner before God. So, ang ibig sabihin lang nito, bilang mga Kristiyano na nagbabahagi ng gospel or witness for other people, it is important to tell what sin is to other people. Because, so that they can repent. Because, halimbawa, nag-gospel witnessing tayo, nagbabahagi tayo ng gospel literature. Alam nyo ba na maraming tao, maraming simbahan right now na hindi na nangangaral ng sin during the gospel witnessing? Ang sasabihin lang nila na Romans 3:23, inaamin mo ba na ikaw ay makasalanan? Of course, all the people would admit that they are sinners, but they don't have the idea what is a sinner in the Bible. That they offended the Holy God. So, ang mahalaga, pagka tayo'y magbabahagi ng gospel sa iba, we need to emphasize sin. Meaning, what is sin? Sin is breaking God's law. Ano yung God's law? Thou shalt not kill, thou shalt have no other God, and etc. So, that's the importance. Kasi, tandaan nyo, if we don't emphasize the sin, the biblical sin, the definition of sin sa mga tao, maaaring magkaroon lamang sila ng false repentance. Maaaring magbago sila, pero akala nila repentance na yon, pero yung pala problem-centered lang, man-centered lamang. Pero hindi nila alam that's reformation. Okay, so do you understand the difference between reformation and repentance? So the key words for the reformation is, when you say reformation, it is man-centered and problem-centered. The reason na titigil sila sa kasalanan is dahil sa mga taong nasa paligid nila. Alam niyo ba, during the drug war of Duterte, maraming addict ang tumigil sa pagdadrugs. Pero yung ba ay repentance? No. Because that is man-centered. However, on the other hand, pagka-biblical repentance, God-centered and sin-centered. Katulad ng prodigal son, sabi ng prodigal son, I have sinned against heaven. Nagkasala ako sa Panginoon at nagkasala ako sa aking ama. So, meron kayong tanong dyan. So, nakita natin, una, pag-repentance, hindi pala siya reformation. Pangalawa, repentance is not penance. Ibig sabihin sa Tagalog, ang repentance, ang pagsisisi ay hindi yung pagpipinitensya. Alam nyo ba, here in the Philippines, we have a tradition, a Roman Catholic tradition, that every year during April, tuwing Holy Week, mahal na araw, maraming tao ang nagpipinitensya. I remember nung ako'y bata pa, tuwing mahal na araw, naglalakad kami ng around 10 kilometers ng nakayapak papunta sa isang simbahan ng Katoliko. And that's our penance, penitensya every year. Remember sa tuwing January, every January, pagka
Feast of the Black Nazareth. Many people go to church in Quiapo just to do penance, penitensya. At marami ding tao na meron silang penitensya na iba-iba. May iba na may penitensya na magpapapako sa Pampanga. They crucify themselves as a penitensya. The question is, yung ba ay repentance o hindi? Why? Why is not? Bakit bugoy? How did you say na it's not repentance? Yung tao halimbawa na sinabi niya na, ay nagkasala ako sa Panginoon. Ngayong buong taon, nagkasala ako sa Panginoon. Magpapapako ako din katulad ni Kristo. Yung iba, meron ba dito sa Taguig yung tuwing mahal na araw na meron din dito, Marky, na nasa kalsada tapos sinasaktan yung kanilang sarili? Halimbawa, bakit hindi siya repentance? Yung sinasaktan niya ang kanyang sarili. Pero they acknowledge na ito'y kabayaran ng aking kasalanan. Why penance is not biblical repentance? William? It's not scriptural. It's not it's unscriptural? Cham? Hindi ka naman si Chris, ba't ikaw yung mag-repent as parang masasin? Pwede rin. That's good. Joe? It's not church towards God. Okay. That's it. It's not turning to God. So, tama yun. Tandaan nyo, pagka repentance, hindi siya yung penitensya. Hindi mo pwedeng sabihin, you cannot say a person is repenting if he is doing penance. And there are many forms of penance. Tandaan nyo, hindi lang sa Roman Catholic to. May mga pagkakataon na ang tao sasabihin niya, ay, hindi ko nagagawin yung bagay na to bilang penitensya ko ng aking pagsisisi. Pero the thing is, there's no turning to God, just like what Joe said. So, penance is not repentance. Now, sa Roman Catholic din, alam nyo ba yung penitensya ng Catholic? Sino sa inyo nakakapagkumpisal na before? Ako dati, one time lang ako nakapagkumpisal, yung magsasabi ka ng kasalanan sa pare. Nakagawa nyo na ba yun? Ako, first time kong nagawa yun, I think grade 6. On my 6th grade, I did that because, I don't know, it's the program of our school. At alam nyo, para sa mga Roman Catholic, yun ay penance. That's penance. And we know na yun ay unscriptural, so that's not repentance. We know na we cannot replicate what Christ did. And we know that's not turning to God. Okay, so penance is not biblical repentance. Sinners are not commanded to go to priests for forgiveness. They are not told to confess their sin to a priest or to do good works with the hope that their sins will thereby be forgiven. All of the elements of Roman Catholic penance are unscriptural. So, hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng pagrorosaryo, bahagi ng penitensya mo, nagkukumpisal ka, ginagawa mo yung isang sakramento, is repentance. Because that's unscriptural. Ang biblical repentance is turning to God. Now, the last thing na pag-uusapan natin this morning, repentance is not mere remorse for wrong action. Ibig sabihin sa Tagalog, ang pagsisisi ay hindi yung... Ano yung sa Tagalog yun, Mark? Cyrene, yung pangatlo. Pakibasa naman ako yung pangatlong salida. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagsisisi sa nagawa. Medyo malabo yung translation sa Tagalog. Pero pag sinabing remorse, yung nadadalamhati ka, nagsisisi ka, o nalulungkot ka sa mali mong ginawa. So, ang biblical repentance is not remorse in wrong action. Halimbawa, ganito. Si Bugoy uli, ang aking example. Halimbawa, Bugoy, nakapatay ka. And then realize mo na mali ang aking ginawa. And then during the hearing ng husgado, nakita halimbawa ng husgado na ikaw ay nagsisisi. Umiyak ka pa. Na-aksidente ko lang na nagawa yun. Nagsisisi ako. Umiyak ka pa.
nag-remorse ka pa. Is it a biblical repentance or not? Why? Dahil nakalagay sa lesson na hindi. So, why do you think remorse is not biblical repentance? Halimbawa, merong isang tao na, nakakita na ba kayong tao na merong ginawang kasalanan, pero alam nyo na tunay yung kanyang pag-iyak sa kanyang nagawang kasalanan, na nagsisi siya sa ginawa niyang kasalanan. Pero umiyak pa siya, nag-remorse pa siya. Why it is not biblical repentance? Kasi Elsa. sarili mo na mali yung nagawa mo, pero ginawa ko sa Tama yan. Pero what if siyang nagsisi talaga siya? Halimbawa, nakapatay ako. Hindi, pambihira, mali yung aking ginawa. Nagsisisi ako, hindi ako ng tawad sa kapamilya ng aking ginawa. May mga ganyan. So, why it's not biblical repentance, William? Still no turning. It's not turning to God. That's it. That's the key word. Pwede mong magsisi ka, para siyang reformation. Kasi yung reason na ikaw ay iiyak is because man-centered. There's no problem with that, na yung isang mamamatay tao, nagkaroon siya ng remorse, humingi siya ng tawad sa pamilyang napatay niya. Walang problem doon. Pero ang pinag-aaralan natin, it's not biblical repentance. Yes, remorse is right. Dapat ang mga tao mag-remorse sa kanyang kasalanan. Pero it is not biblical repentance that can save them. Hindi nakakapagligtas yung ganong klase ng pagsisisi. Kung halimbawa ang tao ay nagsisi, umiyak pa siya, pero hindi to toward God, hindi din to toward his sin, it cannot save him. That's not biblical repentance. Now, tandaan nyo, tingnan nyo ang 2 Corinthians 7:10. Ang remorse ay tinatawag din na sorrow of the word. 2 Corinthians 7:10. 2 Corinthians 7:10. Sino nakakita na? William, can you read it? For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. That's the difference. Yung godly sorrow, that is a biblical repentance. Napansin nyo? Merong kalungkutan, pero it's godly, it's toward God. That's biblical repentance. Pero yung pangalawang item na sinabi dito ni Paul, but the sorrow of the word, that's remorse. The sorrow of the word. Na kahit ang tao umiyak pa siya dahil nakapatay siya, pero it's not toward God, it worketh death. It's not biblical repentance. So, merong mga example sa Bible na nagkaroon ng remorse, pero it's not biblical repentance. Remember King Saul? The first king of the kingdom of Israel, the monarchy of Israel, King Saul. Remember na sa buhay ni Saul, marami siyang nagawang pagkakamali. At there are part in 1 Samuel chapter 15, verse 24, 1 Samuel 24, verse 17, 1 Samuel 26:21, na kahit siya'y merong sorrow sa kanyang ginawang kasalanan, it's not a repentance. Tingnan natin example yung 1 Samuel 15. 1 Samuel in the Old Testament, and we are going to examine na hindi ito repentance. 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, verse 24. Sino nakakita na? Mikey, can you read it? 1 Samuel 15:24. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord, and thy words, because I fear the people and obey their voice. Okay, sabi yung nirebuke siya ni Samuel, the prophet Samuel, sa kanyang kasalanan. Sabi ni Saul, I have sinned. I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord. So, pero ito, it's not biblical repentance. It is just remorse. We can examine the life of Saul further na hindi to biblical repentance. Isa pa, in 1 Samuel 24:17. 1
1 Samuel 24:17. Sino nakakita na? William, can you read it? Second, First Samuel. Yeah. 1 Samuel 24:17. And he said to David, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Okay, so ito yung pagkakataon na pinanggit ni Saul kay David na, David, tama, ikaw ang matuwid. At ako, gumagawa ko ng masama. Another testimony ni Saul in 1 Samuel 26:21. Sino nakakita na? Cham, pakibasa ako. 26:21, 1 Samuel. Then said Saul, I have sinned, return my son David, for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day. Behold, I have played the fool, and have erred exceedingly. So, ito yung mga testimony. These are the testimony of King Saul, na it seems na parang nag-repent siya, pero in reality, it's just worldly sorrow. The sorrow of the world. Now, another example in the New Testament, sa Matthew 27, and we're going to Matthew 27, verse 3 and 4. Matthew 27, verse 3 and 4. Remember Judas Iscariot? When Judas betrayed the Lord Jesus Christ, anong ginawa ni Judas? Di ba, ibinalik niya yung pera dun sa mga high priest, sa mga Sanhedrin, at siya ay nagpakamatay. Tingnan natin yung Matthew 27, verse 3 and 4. So, nakakita na. Mikey, can you read it? Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? See thou to that. Okay. Napansin niyo yung word na repented himself? So, this is my question. Why Judas doesn't have a biblical repentance? Why we believe that Judas doesn't have a biblical repentance? Nag-repent lang siya sa sarili niya. Himself, pwede. Ano pa? William? No turning to God. No turning to God. Kasi anong ginawa ni Judas? Nung si Judas na-realize niya, wait, I betray si Jesus Christ. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. It's a problem-centered. Pero kung tunay kaya nagsisi si Judas, ano kaya ang dapat niyang gawin? Nagdalangin siya sa Panginoon. Pwedeng lumapit siya kay Jesus Christ, humingi siya ng tawad kay Jesus Christ. Pero nakita ba natin yun? No. He didn't come back to God or to Christ. That's why we see na si Judas is just had a remorse. It's not a biblical repentance. So, malinaw ba yung pagkakaiba ng remorse and repentance? Now, tandaan nyo, si Saul and Judas, they have a remorse because of their sin. Pero they didn't repent. Why? The key factor is because their repentance is not toward God. Malinaw ba yun? Na yung kanilang pagsisisi, hindi siya turning to God. So, tapos na tayo sa ating lesson. Next week, pag-aaralan natin, meron pa uling 4 na wrong definition about repentance. Now, the challenge this morning is, first question is, did we repent na ba sa ating buhay? Dumating na ba tayo sa punto na tayo nagsisi? So huwag niyo sagutin yan right now. Sagutin niyo, answer that question by yourself. So first question is, ako ba ay nagsisi na? Kasi tandaan niyo, kung ako ay hindi pa nagsisisi, hindi pa ako ligtas. Kasi sabi ni Jesus Christ sa kanyang pangangaral in Luke 13:3, remember last time, except ye repent, you shall likewise perish. Maliban na ang tao ay magsisi, siya ay mapapahamak din sa dagat-dagatang apoy. So my first question is, ako ba ay nakapagsisi na? Ako bilang Kristiyano, I remember na ako'y nagsisi na noong April 2007. I exactly remember that.
Ako ay dating magnanakaw. Ako ay dating manunugal. Lahat ng sugal. Marky, lahat ng sugal. Maalam ka ba magmadyong? Ako dati, nung ako'y bata, alam ko yung madyong. Ang poker, pusoy dos, yung tong-its, lahat ng sugal alam ko. Karakrus, lahat ng alam ko. Lahat ng sugal alam ko. Pero, there's a time na nakita ko from the Word of God na mali yung aking mga kasalanan na yun. And I repented. I exactly remember that. April of 2007. At nabago yung aking buhay. That's why I know that I am saved. Because of Christ's grace toward me. So my question this morning, nakapagsisi na ba kayo? And the follow-up question, yung bang pagsisisi nyo ay human reformation? Kasi ang human reformation is man-centered and problem-centered. Yung bang pagsisisi nyo is penance? Kasi baka penitensya lang. And lastly, yung pagsisisi ba ay remorse? Kasi katulad ni Judas, katulad ni King Saul, nagsisi sila, pero yun pala ay remorse lamang. So it's a good lesson na makita natin if we will evaluate ang repentance ng isang tao, kung yung ba ay biblical o hindi. Kasi kung yun ay human reformation, kung yun ay penance, if that is a remorse for wrong action, we understand that it's not a biblical repentance. Kasi pag biblical repentance, it is repentance toward God. Katulad ng prodigal son, I have sinned against heaven. Hi Projen. Pagka biblical repentance, inaamin mo na ikaw ay makasalanan, katulad ko, inamin ko na ako'y makasalanan, inamin ko na mali yung pagsusugal ko, pagre-rebelde ko sa magulang at pagnanakaw ko. Una't higit sa lahat, inamin ko na ako'y nagkasala sa Diyos. That's biblical repentance. Hindi siya remorse. I remember, hindi ako umiyak nun. I just prayed, nanalangin lang ako, pero never ako umiyak. I remember na hindi ako umiyak. But I realized na nagkamali ako sa Panginoon. And I turned my mind, I changed my mind toward that sin, at ako ay lumapit sa Panginoon. Ibig ba sabihin na nagbagong isipan mo, hindi ka na magkakasala? No, hindi. Pero yung pag-iisip ko sa paggawa ng kasalanan, iba na. Ang pagkakaiba ng isang taong nagsisi, dati, mahal kong gawin ang kasalanan na to. I love it. Gusto kong magnakaw. Gusto kong maging suwail. Gusto kong magsugal. Pero nung ako'y nagsisi na, nagbago yung pag-iisip ko sa mga bagay na yon. Iba na. So that's biblical repentance. So, we understand na ang repentance, ang biblical repentance, hindi lang pala siya pagbabago ng buhay. Hindi ibig sabihin yung isang tao ay tumigil na sa kasalanan, ay repentance. Kasi baka ito'y man-centered, problem-centered, or word-centered. Hindi ibig sabihin, nagpipinitensya ang tao, he does penance. Hindi ibig sabihin, it's a biblical repentance. And lastly, it doesn't mean na ang tao ay nag-remorse, is meron siyang biblical repentance. Do you have any question? Any question? Chan, sige. Yung konsensya po ba, saan belong yun? Sa may reformation po ba or remorse? Tulad po ni Satan, yung isang disciple po ni Jesus. Judas na may konsensya. Ang conscience is, lahat ng tao may konsensya. Romans chapter 2 said na merong conscience na ibinigay ang Diyos for every living person. The difference natin sa aso, we are both created creatures ng Panginoon, pero God gave us a conscience. The conscience is, alam natin ang tama at mali, kahit wala tayong Bible. Even we don't have Bible, alam natin ang tama at mali. Halimbawa, lahat ng civilization sa buong mundo, Egyptian civilization, mga iba-ibang tao, kahit mga katutubo, mga ita, mga mangyan, alam nila na mali ang pumatay. Lahat ng tao sa mundong ito, alam nilang mali ang pumatay.
They know na killing others, killing their neighbor is wrong. But they don't have the Bible. Pero meron silang moral knowledge na mali ang sakta ng iba. Mali ang pumatay ng iba. Pero wala naman silang Bible. Hindi nila alam na thou shall not kill. It's because of conscience. So that's one thing. Lahat ng tao sa mundong ito, meron silang light of conscience according sa Romans chapter 2. We can see that. Na kahit walang law, alam natin ang konsensya. So pag sinabing, ang conscience naman, saan ba siya nagpo-fall? Yun ang tanong ni Cham. Ang conscience ay binigay na ng Diyos sa ating liwanag upang tayo ay maghanap sa Diyos. Kasi ang conscience, ipinapakita sa iyo na merong someone na kailangan tayo mag-submit. Pero, halimbawa, conscience. Yung tanong mo ba, Cham, is saan ba siya nagpo-fall in terms ng ano? Sa Reformation or hindi ibig sabihin na nakokonsensya ka is nagre-reform ka o nagre-remorse ka. Kumbaga parang ano siya, ang conscience ay para siyang moral knowledge. Na alam mo na mali ito. Kung ikaw halimbawa nanay, alam mo na dapat mong alagaan ng iyong anak, pero hindi mo alam na sinabi pala rin ng Bible. That's conscience. Alam niyo ba na may mga animals na kinakain nila ang kanilang mga anak because they don't have conscience. And that's the difference natin. Pero hindi ibig sabihin na nakokonsensya ka ay nagre-reform ka. Kasi pag reformation, ititigil mo yung ginagawa mo. Yung conscience naman, hindi din siya remorse. Kasi yung remorse is meron kang pagsisisi in a way, pero it's not toward God. So ang remorse is worldly sorrow. Halimbawa, imaginein mo ang remorse na isang taong nakapatay na aksidente. And then later on, na-realize niya na, sabi niya, nararapat akong makulong dahil mali ang ginawa ko. That's a remorse. Pero it doesn't mean it's a biblical repentance kasi kaya lang siya nag-remorse is dahil nakita niya na mali yung ginawa niya. Nakonsensya siya. So, conscience, pwede siya sa reformation, na konsensya siya, pero more on sa remorse siya. So, parang gano'n. Any question? I hope na medyo malabo yung sagot ko, pero I hope na basta pag conscience, ano siya, liwanag siya na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao. Na ang goal ng conscience ay magsisi pa rin tayo patungo sa Diyos. Pero minsan, nakokonsensya ang tao, nagre-remorse siya. Minsan, nakokonsensya ang tao, pero nagre-reform lang siya. Hindi siya nagbi-biblical repentance. So, para siyang isang pangungusap ng Panginoon pa rin sa tao. Pero hindi lagi nagre-resulta siya sa biblical repentance. Pwedeng magresulta siya sa remorse, pwede siyang magresulta sa reformation, iba-iba. Any question? Do you have any question? So kung wala na, let's pray. William, can you close us in the prayer? Dear Lord, we thank you for the opportunity to worship you in your house. Thank you for Brother Archie and the students that have come here to learn about your word. And I ask that you would help us to apply the word of God to our lives today. Thank you for teaching us about biblical repentance and what repentance is not. And I ask that you would help us to worship you in spirit and truth today. In Jesus' name.